Inangsak na linis kami ay hingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, ipagdiwang po natin ang dakilang kapistahan ng kalinisan-nisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, nilalangan ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos, ang away gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos, awa at nga gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos, ang awa at gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos, ang awa at gawain niya ay dakila.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa liping ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito kayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Napagnilayan po natin, nito lang, ang kapayapaan na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Ito'y isang uri ng kapayapaan na kumpleto at lubos. Perfect peace.
Yung peace na mararamdaman mo, hindi lang when everything is fine, kundi iiral din sa iyong pagkatao even when everything is not fine. Ito yung peace of God na sinasabi ni St. Paul sa Ephesians 5:7 that surpasses all understanding. Kasi nga kahit may problema ka na malaki talaga, kalmado ka pa rin, payapa ka pa rin. Hindi dahil sa manhid ka o wala kang pakialam, kundi dahil panatag ka sa puso mo, alam mong kasama mo ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba't ganyan ang ating mahal na ina? Isipin po ninyo, mayroon bang eksena sa buhay ng mahal na ina na talagang matindi yung kanyang problema, na nawala yung kapayapaan niya? Halimbawa na lang nung namamatay sa harapan niya ang anak niya. Sigurado, umiiyak siya, nasasaktan siya, dinudurog ang puso niya. Pero nandun ang kapayapaan niya. Napakamakahulugan ng sinasabi sa atin sa Biblia, yung posture niya, nakatayo sa paanan ng krus si Maria. Makahulugan po yon. Kasi ang sinasabi doon, hindi naglambot ang kanyang mga tuhod. Hindi bumuloktot ang kanyang mga tuhod. Hindi nanghina ang binti niya. Hindi bumigay ang katawan niya. O hindi ba't yun ay lubos at kumpletong kapayapaan talaga? Ito yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon na hindi tulad ng kapayapaan ng mundo. Sapagkat ang kapayapaan ng mundo, pag walang problema, kapag walang aberya, pag walang gulo, may kapayapaan. Sa makatwid, kapayapaan sa labas lang. Pero yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon, ay yung kahit may gulo, kahit may problema, kahit may aberya, panatag ka. Sapagkat ito ay kapayapaan hindi sa labas, kundi sa loob mo. Dahil buo ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo, naghahari sa buhay mo, sa puso mo. So, ibig sabihin, nakabatay talaga sa pananampalataya natin yung uri ng kapayapaan na pwedeng maranasan natin. Kaya nga ang sabi sa John 14 verse 1, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Instead, manalig kayo sa akin. Mawawala ang pag-aalala, ang pagkabalisa kapag nandun ang matibay na pananampalataya. Parang ito yung sinasabi sa Ebanghelyo na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. Kaya dumating man ang unos, ang bagyo, panatag siya dahil alam niyang matibay ang pundasyon ng bahay niya. Siguro naman po nakaranas na kayo ng karanasan ganito na habang kayo naglalakad sa lugar na mabato, lalo na kapag medyo hiking yung sitwasyon, na tumapa kayo sa isang bato na akala nyo, steady, akala nyo hindi gagalaw, biglang gumalaw, natapilo kayo, bumagsak kayo. O kaya yung may aabutin kayong bagay, naglagay kayo ng tutuntungan, akala nyo, kaya ang weight ninyo, nang tumapa kayo, ayun, nasira, bumagsak kayo. O kaya yung sanga, akala nyo matibay, ng kapitan ninyo, bumigay. Tatandaan ko nung ako'y mga 11 years old, sa sidewalk nung bahay namin, pagitan yun kasi ng dalawang bahay. So, sa pagitan ang sidewalk ng dalawang pader ng bahay. Okay? May nakasabit doon na kahoy kasi ginagawang sampayan yung gitna ng sidewalk namin na yun. Sa madaling salita, gusto kong magbaras, gusto kong magbitin. Doon ako tumuntong sa pinaka-gate. Yung gate ay maraming tusok-tusok, bakal. Yung tusok-tusok na bakal. Akala ko matibay. Tungtung ako sa gate na may mga tusok-tusok na bakal. Inabot ko yung kahoy sapagkat magbibitin, magbabaras ako. Bumigay. Ayun, natusok ito. Kaya ako may peklat dito eh. Kala ng iba tattoo, pero peklat to eh. Buti na lang dito kahit pa paano. Kung kung sa ulo ko, hindi na tayo magkikita ngayon. So, siguraduhin na yung kakapitan natin, tutuntungan natin, ay matibay. At ganun din sa kakapitan at tutuntungan ng ating buhay. Maaring payapa ang marami sa atin ngayon kasi wala namang matinding problema. Hindi naman pangit ang sitwasyon. Pero saan nakabatay ang kapayapaan mo? Tanungin natin yon. Sa kalusugan mo kasi wala kang nararamdaman sakit eh. At kahit may edad ka na, wala ka namang maintenance. Okay, ang lahat. Sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pera mo, at kahit sa pamilya mo, kung dito nakabatay ang ating kapayapaan, okay ang lahat. Walang problema
Naku it's just a matter of time. Mabubuwal tayo, babagsak tayo. Kung ang pundasyon ng kapayapaan natin ay ito lamang na mga ito. Pagdating ng matitinding pagsubok, unos at bagyo, hindi tayo kakayaning patibayin, patatagin ng lahat ng ito. But Jesus, our God, is an eternal rock. He is firm, He is strong, He is steadfast. At kaya niya ang lahat. Kaya nga ang sabi sa atin, cast all your cares to Him because He cares about you. At sasabihin pa sa atin sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. Kaya nga naipag-adya niya sa pagkakasala ang mahal na ina. Kaya nga mula una hanggang huli, naging matatag ang mahal na ina. At kaya nga rin nagawang maiakyat ng Diyos ang mahal na ina sa kaniyang katawan at kaluluwa sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. No wonder, na-quote na natin ito minsan yung sinasabi sa Psalm 20 verse 7. Ang sabi ni Haring David, some trust in chariots and horses, but we trust in the name of the Lord our God. Na nasabi nga natin kung ipaparaphrase natin yun sa sitwasyon natin ngayon, ay pupwedeng natin sabihin, some trust in their armed forces, in their nuclear weapons, in their success, in their money, in their career, in their intelligence, in their talent, in their connection, in their family. Pero saan tayo dapat magtiwala ng lubos upang maramdaman natin ang lubos na kapayapaan? Edi sa Diyos. Yung kapayapaan na hindi lamang kapag okay ang lahat, kundi yung kapayapaan din kahit sa panahon ng paghihirap. In fact, in order to guide us, yung mga maling pundasyon ng kapayapaan natin po pwedeng iguhuyan ng ating Panginoon in order to remind us. Siya lamang talaga ang dapat na maging pundasyon ng ating kapayapaan. Natatandaan po ninyo yung 10 plagues na naranasan ng mga Egyptians para lamang mapalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelites. Di ba may salot ng yung mga tubig ay naging dugo, may salot ng mga palaka, may salot ng mga insekto, ng mga flies, ng mga locusts. Hindi po ito random lang na basta pinadala ng Panginoon, ha? Hindi basta naisip ng Panginoon, ano kaya ang gawin kong parusa dito? Sige, tama. Gusto kong maging dugo ang lahat ng mga tubig sa Egypt. Susunod siguro, ano ba? Palaka naman, sige, maraming palaka. Susunod siguro, mga locusts, mga flies. Yung mga susunod, saka ko nalang pag-iisipan. O kaya kayong mga anghel ko ang mag-isip. Okay, mag-suggest kayo sa akin. Hindi ganun. Planado ang lahat ng iyon. Sapagkat alam niyo ba na ang mga Egyptians, maraming mga gods and goddesses yan. Meron silang God of water, meron silang God of frogs, meron silang God of flies. So sa pagpapadala ng Diyos ng mga salot na yan, na planado talaga niya, alalaong bagay sinasabi niya sa mga Egyptians, peke yung mga Diyos-Diyosa ng buhay ninyo. Ako lamang ang Diyos na totoo. I am in control, not you, not your false gods. Kaya walang masama na maging payapa tayo, ha? Pero ngayon pa lang, siguraduhin na natin na ang pundasyon ng kapayapaan na yan ay ang malalim nating relasyon sa Panginoon natin na lumalalim sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Mahalaga ang yaman, mahalaga ang pera, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang karir, mahalaga ang lahat ng yan sa buhay natin sapagkat lahat ng yan ay biyaya. Pero dahil ang lahat ng yan ay biyaya, walang halaga yan kung makakalimutan natin yung pinagmulan ng mga biyaya. Ang lahat ng maibibigay ng mga binanggit nating biyaya na yan ay kapayapaan, pero partial, konti, short-lived na kapayapaan. Pero kapayapaan pa rin. Kaya lang, lubusin natin yung kapayapaan at dapat ay mayroon tayo. Huwag lamang tayo sa biyaya, kumapit, sumandal, kundi ang pinakabigyan natin ng halaga, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at ng kapayapaang pangmatagalan o lubusan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Diringgin ng Diyos Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, humihiling ako sa iyo ng mga biyaya. Biyaya para sa aming pamilya. Maayos na trabaho, negosyo, maayos na kalusugan. Pero higit sa lahat, ang matamuusan ng biyaya ay ang magkaroon ako ng malalim na relasyon sa iyo. Yung relasyong hindi matitinag kahit na ng mga problema at paghihirap. Alam ko naman na walang problema sa iyo. Nasa sa akin ang problema. Pero sana tulungan mo ko, Panginoon, na maikumit ang aking sarili sa iyo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya magagawang papayaan. Dapat ngayon ay alam mo na yan. Dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, nanatili siyang nandiyan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. At kahit ngayon pa lang, nandiyan siya upang tayo pagpalain. Pagpalain hindi lang ng mga material na bagay, kundi ng presensya niya sa ating buhay. Kung lalapit ka kay Jesus, luwag-luwagan mo ang pagkapit mo sa kahit ano at kahit sino sa mundong ito. At mas higpitan natin ang ating pagpapahalaga at pagyakap kay Kristo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo po ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kaniyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa Kanya, sa pagkakasangkot sa pagsuway ng lahat, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa Kanya ay mahango din sa lahat ng kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalugtan upang sa anak mong siya ay magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga mananabik sa anak mong mahal, ng korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga ay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan, kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang dipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos,
Si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices. We lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices. We lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. We are an offering. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot na manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka mga ngayon, maparoon din kaming lahat. At sa kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyan mong tunupad. Siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo kaming walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog, namulaklak, nanumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang merendong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. Salamat. Sino po ba si Our Lady of Lasalet? Yung iba sa inyo, aminin, ang tagal lang nagsisimba. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kilala, ayaw lang pahalata. Well, ang mahal na Birhen ng Lasalet ay walang iba kundi ang mahal na ina. Opo, siya nga siya. Ang Lasalet po kasi, hindi naman pangalan ng babae. Ito ay pangalan ng lugar sa Pransya kung saan siya nagpakita. Katulad din po yan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang Lourdes ay hindi pangalan ng babae. Ito ay pangalan ng isang lugar, again, sa Pransya, kung saan nagpakita ang mahal na ina. Ganun din ang Our Lady of Fatima. Ang Fatima ay hindi pangalan ng tao, kundi pangalan ng lugar sa Portugal. Again, kung saan nagpakita rin ang mahal na ina. Ngayon, alam niyo po ba na mas nauna pa palang nagpakita ang mahal na Birhen sa Lasalet kesa sa Lourdes at Fatima? Oo! Ngayon, kung bakit mas naging well-known yung dalawang later na pagpapakita ng mahal na ina sa Lourdes at sa Fatima kesa sa Lasalet, ay hindi ko masyadong alam ang dahilan. Pero may isa akong hula na mayroon namang batayan sapagkat ang pagpunta sa Lasalet ay mahirap. Ito ay malayo at bulubundukin. Kaya nga po, usually,
hindi naman ito nasasama sa itinerary ng mga pilgrims. In addition to this, sige nga po, naka-encounter na po ba kayo ng simbahan o kahit chapel man lang na nakatalaga sa mahal na biren ng Lazaret kahit dito lang sa bansa natin? Kung may na-encounter man kayo, sigurado ko, mabibilang nyo sa inyong kamay. Hindi 2 kamay, 1 kamay lang, sapagkat sobrang konti lang. Naalala ko po nung tayo nagsisimula pa lang. Alam niyo po ba na may mga nagsuggest sa atin, na huwag gawing primary patron ang Our Lady of Lazaret. Gawin na lang daw nating secondary patron. Kasi nga daw, hindi masyadong kilala. Bakit daw ang hindi nating gawing primary patron ay ang mahal na Poong Nazareno? Kaya, ng Padre Pio, at least, kagad-agad daw, kilala ng mga tao para mas maraming pumunta agad dito na magsimba at tumulong para makapagpatayo ng simbahan at kumbento. Naintindihan ko naman po yung punto nila. Nagmamalasakit lang din naman sila. Kasi ang sabi nila, Father, isipin mo, pandemya ngayon, mahirap magpatayo ng simbahan, mahirap ang donation, maging practical ka. Kaya lang, sa pag-isip-isip ko at sa pagdarasal ko, umiiyak na nga ang mahal na biren ng Lazaret. Mas paiiyakin ko pa ba siya? Besides, dito ko po pinaka-naunawaan ng lahat kung bakit ako dati biglang pumutok sa social media nang hindi ko inaasahan. Dito, may nagsasabi sa inyo na kaya nakilala ang mahal na ina sa titulong Our Lady of Lazaret ay dahil sa akin? No, maling-mali po yon. Instead, it's the other way around. Nakilala ako dahil sa mahal na biren ng Lazaret. Nasa plano ng Diyos ang lahat. I truly believe na kung wala sa plano ng Diyos noon pa mang una, na i-assign ako dito, hindi po niya ako ipapakilala sa inyo. Kaya ito po ang dahilan kung bakit aksidente niyo akong nakita sa newsfeed ninyo. Ito ang dahilan kung bakit na-touch kayo sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ko. Ito ang dahilan kung bakit nag-cruise ang landas natin. Ito ang dahilan kung bakit naipatayo itong magandang simbahan natin. Sa mas diretsyong mga salita, gusto talaga ng Diyos na sa lugar na ito, manggaling ang isang maalab na debosyon sa mahal na biren ng Lazaret. Lalo pat ang kanyang mensahe para sa atin ay napapanahon ngayon. Tingnan po ninyo, ang daming magkakagalit ngayon. Ang daming sira o nasisirang relasyon ngayon. At may mga nangyayaring kaguluhan sa mundong ito na anytime ay po pwedeng humantong sa pagkawasak nito even by just a miscalculation. Kaya kapatid, hindi ka ba nalulungkot? Huwag mo sanang sanayin ang puso mo sa galit, tampo o hinanakit. Hindi yan ginawa para dyan. Kaya hindi magiging tunay na masaya yan kahit sabihin mong nasasanay na rin yan sa galit, tampo o hinanakit na nararamdaman. Believe me, it won't be truly happy. At hindi ka rin ba natatakot? Huwag mo sanang isipin na ang mga nangyayaring kaguluhan ngayon, katulad ng sagasa ay wala lang, sapagkat tayo malayo naman. Kapatid, pwedeng ito na rin ang maging simula ng katapusan. Kaya sana patulong tayo sa pagdarasal sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Lazaret. Actually, hindi tayo dapat magpatulong. Tayo ang dapat tumulong sa Kanya sapagkat matagal na siyang nagdarasal para sa ating lahat. Tulungan nawa natin siya sa pagdarasal. Lumuhod tayo, makaawa tayo sa Panginoon, humingi tayo sa Kanya ng tulong. Kasama ng mahal na ina, kahit na kung minsan tayo na rin ang maiyak, kung ito naman ay para sa ikaayos ng lahat. Magdebosyon po tayo sa mahal na Birhen ng Lazaret. Salamat.